4:22. Ate Jobs, Kuya Dan, Dainty. Ito kami, oh. Kuya Jerry. Kuya Jerry and family. Yon. Good morning sa inyo, guys. Another day, another ride. Biyahe tayo ngayon ng Manila to Samar. Special yung biyahe natin ngayong araw na to. Mamaya banggitin natin kung gaano to ka-special. At dahil madilim pa naman, ang oras pa lang ay 4:23. Nandito pa lang tayo sa Landargon papuntang Araneta. Kakanan tayo dyan sa may Araneta. So, update ko na lang kayo mamaya, guys, pag medyo maliwanag na. Time check tayo, 5 AM. Nandito pa rin tayo sa Antipolo. Madilim pa, 5 AM pa lang. Ayan, 5 AM Antipolo. So, update ko na lang ulit kayo mamaya pag medyo maliwanag na. Maganda na yung sunrise. Merong sunrise kasi mukhang umaambon eh. Ayon kay Google Map, ang arrival time daw natin ay 1:00. Pero I doubt that. So, siyempre, takbong pogi lang tayo. Sige, update ko na lang ulit kayo mamaya. Nandito tayo ngayon, binabaybay natin yung lugar ng Pagsanghan Cabinte Road. 40 kilometers, 36 kilometers pa to. Yung oras natin ngayon ay 6 AM na. So, naka 2 hours na rin tayo. Sobrang lamig dito sa ating dinadaanan. Medyo madilim pa yung 6 AM at nagbabadya yung malaking ulan. Kaya baka mamaya magkapote na muna kami. Nilalamig na talaga ako, guys. Tapos kanina 8 hours pa yung travel time natin ayon kay Google. Ngayon 7 hours na lang. So ibig sabihin malapit na tayo. 7 hours na lang eh. Tapos yung 350 kilometers kanina, naka 290 kilometers remaining na lang tayo. Dito maulan, dito basa na yung kalsada. Ang lamig, grabe, ang sarap. Dahan-dahan lang tayo, guys, sa daan dahil madulas ang kalsada. Tapos medyo yung visibility ay hindi ganoon ka-clear dahil maulan, minsan nagpapag. Ayan, mga windmill, umahanda. Galing. Masarap lang kapag ganito yung biyahe, malamig, hindi mainit, pero walang ulan. So mamaya update ko ulit kayo, guys, para updated kayo sa aming biyahe. Mag-stretching daw muna kami, guys, kasi medyo masakit na daw sa puwet. Okay, stretching it is. Dito tayo sa tabi.
Yun guys, biyahe na ulit tayo. Nagkapote lang kami. Mistop muna kami dyan sa may tapat ng school. Dito na yung mayroong mga pakurba-kurbada na may kasamang konting lubak. So, ang goal ng ating biyahe ngayon guys ay makita yung kalagayan ulit ng daan. Sa mga nakasubaybay sa atin, pangatlong Manilang to sa mali. Sa mga nakasubaybay sa atin, pangatlo na natin ito ngayon na Manila to Samar. Dalawa noong 2024 at isa ngayon na ngayong February 2025. So, nung mga nakaraan, medyo okay na yung kalsada. May mga naayos na. Kaya lang, nung dumating yung November at December, nagkaroon ng shear line. Lakas na ulan doon sa may bandang Pagbilao, sa may Bicol region. Kahit nga doon mismo sa amin sa Samar. Kabayo, nasa gitna. Kahit nga doon mismo sa amin sa Northern Samar at saka sa Western Samar, malakas din yung ulan. Kaya maraming mga daan na nahukay yung ilalim, gumuho. Kaya nagkaroon ng one passable lane lang. Kaya nung December, sobrang haba talaga ng pila sa traffic dahil every 30 minutes daw noon yung mga sasakyan bago makatawid. Gawa nga ng mahina yung pundasyon ng kalsada. So naayos naman na yon. Tignan natin kung ano na yung sitwasyon ngayon. Nitong mga nakaraan, napanood ko rin sa ibang mga nagbablog, marami ding mga lubak dyan sa may Pagbilao papunta ng ating mo ng Quezon, dyan sa may zigzag road. Meron na talaga yan dyan, alam, yung mga pumuputi na lubak, marami na yan dyan eh. Mas dumami dahil sa pag-ulan at mas malalalim pa daw. So hindi natin ikakat yung video sa part na yon para makita ninyo. At kapag kayo naman ang nag-rides, lalo na kung gabi, at least familiar kayo sa lugar, magdadadahan-dahan na kayo kasi mahirap din na magmabilis tapos di natin alam marami palang lubak. Okay, so grabe yung lamig guys. Kung uy pababa tapos medyo bukol-bukol ang kalsada. Ayan. So mahaba-haba pa yung biyahe natin. Kung maulan habang pinapanood mo ito, ay pwede ka nang magkape, maganda ka na ng kape mo at mag-relax habang pinapanood mo yung mga video natin o yung travel natin. Sa konsumo pala natin sa gas guys, hindi pa tayo pagasolina kasi kagabi nagpa-full tank na ako. Hinanda na natin, so isama na natin yun sa count ng ating ride. So 200 yon, unang gastos natin yon, sama na natin para makompute din natin kung magkano ba yung gagastusin kapag nagbiyahe. Yan kasi yung madalas na tanong ng mga subscribers natin. Ayan, so ipapakita natin kung magkano ba ang ating gastos sa gas. Iba-iba lagi yung gastos pagdating sa gas kasi depende sa motor,
Depende sa riding habit, depende sa bigat mo, depende rin sa kung gaano kamahal ang gasolina. Nag-increase na naman eh. So, tignan natin. Naka 200 pa lang tayo. Full tank na yun kagabi. First, ano natin yun? First, gas up. Time check tayo. 6:30 pa lang ngayon. Nandito pa rin tayo sa Cabinte, Pagsanghan Road. Pagsanghan, Cabinte Road. Ayan. 27 kilometers pa bago matapos ang daan na to. Kala ko makakakita ako ng sunrise eh. Kasi dito banda yung ganitong sunrise maganda eh. Lakas ng hangin. Hindi, mura lang yun. Ha? Makis Kambingan. Diyan tayo? Ha? Mukhang masarap man. Gusto mo? Hmm. Kain muna kami dito, guys. Biyahe na ulit tayo ngayon, guys. Kakatapos lang namin mag-breakfast. 220 ang breakfast namin dyan sa Makis Kambingan. Kung magbe-breakfast kayo dyan, maganda yung CR nila. Pero sa service at sa pagkain, no comment na ako. Yun, tuloy-tuloy tayo. 279 kilometers na lang papuntang Sipokot. Medyo maganda yung dyan tayo kumain nung nakaraan, no? Medyo maganda yung head start natin. Maaga tayong nakaalis kanina sa bahay, kaya maganda yung biyahe, tuloy-tuloy. Hindi pa traffic sa Ortigas nung dumaan tayo. Kaya nandito na tayo ngayon sa Mabitac, Laguna. Ayos. Enjoy the ride. Saan? Doon? Hindi ko nakita. Kaya ingat-ingat talaga tayo, guys, sa pagmamaneho. Mahirap na. Uy, grabe, lakas ng hangin, guys.
6 hours and 46 minutes na lang. Nasa Sipokot na tayo. Grabe ang ulan dun eh. Inulan na tayo guys, pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin. Nakakapote naman na tayo. Wala na tong hinto-hinto, waterproof na tayo guys. Bago yung kapote natin eh. Wala na naman dito ko. Wala na naman dito ulan. Wala ulan. Doon lang sa dinaanan natin kanina may ulan. Ambon lang dito, Ambon. Yes. So, kaya espesyal yung pag-uwi natin ngayon guys. Dahil ito na yung uwi namin na baka matagalan bago makabalik pa kami ng Manila. So, nag-decide kami ni Mrs. na umuwi na ng probinsya.
Kung napanood ninyo yung nakaraang vlog ko sa preparation ng Manila to Samar, binanggit ko doon na work from home naman yung trabaho ko at may access na ng wifi doon, internet doon sa probinsya na tutuluyan namin sa Samar. Doon na lang ako magtatrabaho para makabawas sa gastusin, sa upa sa bahay, sa ilaw syempre, at sa kuryente na rin, ay sa ilaw at saka tubig na rin. Ayan. So special ito kasi yung pag-uwi, dahil ayun nga, marami ng relationship na na-build sa aming pag-stay doon sa tinitirhan namin. Marami kaming mga kaibigan na iniwan, pero pinadama nila sa amin na talagang mahal na mahal nila kami. Kaya maraming salamat talaga sa friendship na ibinigay ng mga kaibigan namin. Hindi namin sila makakalimutan. Kaya invited namin sila kapag pumunta sila dito sa Samar. Isa-shoutout ko lang yung mga kaibigan namin doon. Medyo madami-dami, kaya shoutout dyan kay Ate Glenda. Sabi niya manonood daw siya ng mga vlog ko, mga update. Ate Glenda, Kuya Sean, Sib, thank you sa inyo, subscribe kayo lagi, i-share nyo yung video. Update lang tayo, mag message lang, lagi lang kaming nandito para sa inyo. Pag binisita nyo kami dito sa Samar, welcome na welcome kayo. Yung mga friends namin from Bagak, Bataan, yung Barrera Couple, yan, shout out sa inyo. Pakisabi sa mga kaibigan natin dyan sa Bagak na mag-subscribe na sila at manood ng ating video. Nanonood dito si Kuya JR. Kuya JR, ano? Maulan ngayon yung biyahe namin, kaya habang pinapanood mo to, magkape ka. Ayan. Tapos sila Kuya Will, Ate Abby. Kuya Will, Ate Abby, bisita kayo dito sa amin sa Samar. Hintayin namin kayo. Shout out sa inyo. Sino pa? Sila Kuya Dan, Ate Joby Dainty. Yan, mga kaibigan natin. Thank you sa inyo. Invited din kayo. Marami-rami na tayo kapag nagsabay-sabay kayong pumunta dito sa amin. Punta lang kayo anytime. Kontakin nyo lang kami. Thank you very much. Sila Kuya Edgar. Kuya Edgar, Rualo and family. Thank you po sa inyo sa laging libreng pakain sa inyong karinderya. Mga memories na na-build dahil sa ating pagsasamahan. Sila Ate Luz, Kuya Vic at si Kier, may karinderya din yan sila na lagi kaming nakakakain doon ng masarap na luto nila. Thank you very much. Sa Ramento family, and kala Kuya Jerry, thank you dahil lagi kaming nandyan sa inyo.
tumatambay, nagkakainan. Sa Idar family, kay Kuya Danny, Kuya Ate Arlene at DJ. Thank you po sa inyo. Kapag kami naman ang nakalugar, puntahan namin yung lugar ninyo sa Cebu. Pag nandun kayo, puntahan namin kayo. Magulat na lang kayo, nandun na kami. Yan. Sino pa? Kuya Milo. Alam ko hindi ka naman nanonood ng mga YouTube eh. Pero thank you Ate Edith, Kuya Milo. Oh, shout out kay Kuya Lem sa aming kaibigang Mr. Romantico. Nanonood yun lagi. Chine-check niya sa mapa niya yung dinadaanan namin kapag umuwi kami ng Samar. Shout out sa iyo, Mr. Romantico. Pag kinasal ka, invited mo kami. Sa Talia family, Auntie Del, thank you very much sa inyo. Kasama na ng mga paborito mong mga pamangkin na nakabuild tayo ng magandang friendship, higit pa sa kaibigan. Pag kayo naman ang magawi dito sa South, invited din namin kayo. Sino pa ba? Sa sobrang dami ng mga kaibigan natin. Doon sa Group 1 family namin. Ingat kayo lagi. Mamimiss namin kayo. Sa Group 2, kung saan kami bago kami napunta ng Group 1, nandun kami sa Group 2. Thank you very much. Sa Group 7, kung saan kami nagmula, pinakaunang group namin. Yun. So maraming memories, kaya shinout out ko lang. Sa mga subscriber namin dyan, shout out din sa inyo. Yung mga taga Samar na kasabayan natin ngayon. Ano ba ngayon? February 25 ngayon, guys. Kung kasabayan namin kayo, baka marahil nagkita tayo sa daan o nahagip natin ang isa't isa. Shout out sa inyo. Mabagal lang yung takbo namin, kaya malamang na overtaken nyo na kami. Sa pinakamamahal kong kaibigan, si Tikboy, na kasama ko lagi sa rides. Pag nagkaroon ka ng panahon, magmotor kayo ni Vincent papunta dito sa amin, Samar. Mabilis lang yun, mabilis ka lang makarating. Sniper dala mo kay Vincent Aerox, ay mabilis lang kayo makarating dito sa amin. Sa amin nga Honda Beat lang eh. Honda Beat lang, pero ayos. Nasa ano na pala tayo? Lumban. Malapit na. Sarap ng ng biyahe namin kasi maulan. Medyo may delikado dahil slippery, pero dahan-dahan lang kami. Ang kagandahan lang, malamig. Talagang na-enjoy namin yung lamig. Wag lang na yung sobrang lamig. Noy, Sheena, sayang isang beses lang tayo nakapag-rides. Di bale, kapag na-assign kayo dito sa probinsya namin, kapag meron kayong itinayo ulit,
update na lang tayo, mag-rides tayo. Oh, grabe. Uy, may rainbow, oh, ganda. Kuya Ken, alam ko mga meme lang ang pinapanood mo sa social media. Pero shout out sa iyo at sa iyong pamilya. Kuya Aris, Ate Ana. Alam ko mahilig ka rin manood ng mga relaxing videos. Kaya baka pag napanood mo to, ma-relax ka. Thank you very much. Siyempre sa buong Galas family namin na masaya yung naging samahan. Kuya Sam and family, magkita-kita tayo dyan sa Bicol kapag umuwi ka. Sa taga Naga, di ba si Kuya Sam? Oh, Kuya Sam, nasa Naga ka pala eh. Pag umuwi ka, magkita-kita tayo. Invite ka namin dun sa amin sa Samar. Tatawid ka lang ng Roro. Kuya Chris, Ate Dali, salamat po sa inyo. Di pa kami nakapunta sa bahay nyo sa Binyan. Sa inyong mansion sa Binyan. Sayang, laging natataon na wala kami. Pero baka sa hinaharap, makatungtong kami sa mansion nyo sa Binyan. Uy, ano to? Bakit medyo traffic dito? Kasi na, looban na. Nandito na tayo sa General Taino. Time check tayo guys, 8:06 na ng umaga. Meron na lang tayong 258 kilometers na bibiyahin. So nakahalos naka 100 na rin pala tayo kasi 350 kilometers to eh. So sa pacing natin 4 hours 100 kilometers. Matagal-tagal pa pala pag ganun ang biyahe natin. Tama ba? 4 5 6 7 8 4 hours nga 100 kilometers. Mabagal pala tayo guys. Kumain pa kasi kami. At saka hinto dahil maulan, nagkapote pa. Pero hindi naman kami nagmamadali. Dito pa rin tayo sa Cabinte. Inaantok ka? Cabinte. Hindi. Siya nga pala guys, nung nakaraang biyahe namin na pauwi kami at saka papunta ng Manila to Samar nung kailan yun, Charles? Yun, yung September to October namin last year. Yung intercom namin pumapalya-palya. Ano yun eh, Gearelec ang brand. Hindi pa yun sa amin nag isang taon, pumalya-palya kagad. Ang mahal pa naman nun kasi yung yun eh, yung pro version, tapos nasira kaagad. Order kami ng order sa Gearelec, isa lang naman ang nasira doon. Order kami ng order ng another unit na same brand, same unit, para i-pair doon sa isa na gumagana pa. Hindi nagpe-pair, kaya nasasayang lang yung pera. Buti allowed ipa-return.
Nakailang return din ako, 3 beses yata. Kaya nag-decide na lang ako na bumili ng ibang intercom. Mas mura pa, dalawa na. Nasa mga 1.5 lang yata, dalawa na. Type C na rin yung charging port niya. Tapos matagal na rin bago malobat. Parang ano lang yata yung range niya, 1 kilometer lang yata. Pero backride lang naman kami, si OBR ko tos ako, kaya hindi namin kailangan yung may distance. Kung gusto nyong bumili, ipa-flash ko dito yung ano niya, yung link, tsaka yung pangalan. Nalimutan ko yung pangalan, medyo ano eh, Queen Shin ba yun? Chinese eh. Pero buti na lang yung mga Chinese, no guys, dahil sa kanila, bagaman mamahalin yung mga ganun sanang mga gamit, dahil sa kanila nagagamit natin at nabibili natin ng mura. Kahit na maano lang yung lifespan. Uy, Kingdom Hall. Hebron. 59 ang litro ngayon. So, maulan-ulan na naman. Sino pa ang ating pasasalamatan? Ayan. Tolosa family, JR. Pagsikapan mo na sumulong. Alagaan mo yung mga anak mo, anak nyo ni Mecca. Sila Yongyong at si Joy Joy. Santa Ana family, si Kuya Sean at si Janet. Mamimiss namin si Art at saka si Joanna. Traffic na dito. Yung mga pinakamamahal namin ng kapitbahay. Si Ate Rosie, si Ate Dadang, si Ate Sanet, si Ate Norma. Ha? Sino? Ah, si Janjan. Oo, si Janjan. Didiretso pala kami. Di pala liligo. Babalik tayo ng Manila dyan. Uy. Grabe tayo. Diyan pala papunta yung Pagsanghang Falls. Maulan, mahirap magpagsanghang falls ngayon. Ulan na. Cavite, Lokban, Quezon. Dito na tayo sa Cavite. Maulan talaga. Di bale. Di pala tayo makakapagpalipad ng drone kapag ganitong maulan. Di pa naman pa yung fully paid.
shout out kay Russell and Nika. Yan, shout out natin sila. Mga kaibigan din namin. Malapit sa puso namin. Thank you sa short but memorable na friendship. Sa bagay, di pa naman ito yung last na pagkikita natin. Magkikita-kita pa tayo pero matagal nga lang. Medyo magtatagal. Kaya sa aming kaibigan na si Jemuel na laging puyat. Biro lang, Jem. Salamat sa mga sa mga halakhak natin. Walang humpay na tawanan. Dahil nakakapunta ka naman mag-isa ng Palawan, kaya mo din kaming puntahan. Ooh, maulan talaga. Kabinti pa lang ito, guys. Dito tayo huminto nun, no? Daanan natin, guys, yung mga na landslide. Hindi lang nakuha sa camera. Na late tayo. Dito pa rin tayo sa dami talagang lubak. Ipakita ko sa inyo. Na 5 hours na lang tayo, guys. Makakarating na tayo ng Sipokot. Meron na lang tayong tinatakbo na 241 kilometers. Ang oras 8:33. Chill ride lang tayo kasi maulan, basa ang kalsada, madulas, tapos yung mga lubak na akala mo mababaw lang dahil may tubig, baka ma-shoot tayo. Yari. Sarap ng panahon. Uy, maraming lubak. Yan, medyo maaraw na, guys. Tignan nyo, guys, oh. Nandito tayo ngayon sa Cabinte, Louisiana Road, Lucban. Ayan, ito yung mga dinadaanan natin. Tayo lang ang halos dumadaan, walang katao-tao. Ayan. Ito yung sinasabi ko lagi na mas nai-enjoy ko mag-travel kapag papuntang south, kasi the more na lumalayo pa sa Metro Manila, the more na kumukonti yung mga sasakyan. Unlike sa kapag papunta kang north, paglabas mo ng Metro Manila, kahit nasa Pampanga ka na, nasa Bulacan, marami ka pa rin makakasabay ng mga sasakyan. Maliban na lang kung doon ka dumadaan sa mga yan, sa Maliko. Kaya ito yung mas nai-enjoy ko kasi mas nakaka-relax ka sa pagdadrive. Kasi syempre pag konti lang yung iiwasan mo, konti lang yung kailangan mong i-exert na attention at saka yung force pag magmamaneuver, mas marami kang chance makita yung paligid at ma-survey. Papasok na tayo ngayon ng ewan ko sana to, basta papunta ng Lucban pa rin to eh. Baka Lucban na to yung bayan. 238 kilometers, lapit na to.
Sa mga nagtatanong guys, kung nakaawat ka sa video na to, yung mga nagtatanong kung nawawala ba yung Google Map kapag nadaan sa walang signal, hindi naman nawawala. Tuloy-tuloy pa rin yung takbo ninyo, pati yung movement ng arrow ni Google Maps, tuloy-tuloy pa rin. Kaya walang dapat ipangamba. Dito tayo nag 7-Eleven nun. Ano to? Ayan o. Plaza. Bagong Louisiana. So nasa Louisiana na pala tayo guys. Louisiana. Ulan na naman, kaya hindi na kami maghuhubad ng kapote guys. Ito na yung normal riding riding gear. Malapit na tayo sa Tayabas Bypass Road. 3.7 kilometers na lang. Ang oras ay 9:30. 217 kilometers na lang ang bubunuin natin sa first leg. So tansya ko mga 5 PM na kami makarating dito sa Sipoco. Mahaba-habang biyahe din talaga, no? 13 hours, lalo maulan. Pero yun naman ang kinagandahan guys, dahil sa second day mas mabilis tayong makakauwi. Naalala ko lang guys yung mga yung ako kasi batang 90s ako eh. Ano yung mga palabas na naaalala nyo na vivid pa rin sa mga memories ninyo? Naalala ko dati nanonood pa ako ng sina B1 at B2, Siniskwela. yun yung Minions dati. Wala pa si Gru. May Minions na dati yung mga batang 90s. Sina B1 at B2. Nakaano pa yon, Tagalog dub. Yung B1 B2. Tapos yung naalala ko yung Teletubbies. Wala kang Mr. Bean, wala ka kasing choice na mapanood dati pag si Mr. Bean walang naitulong sa language kasi hindi nagsasalita, hindi tulad ni Peppa Pig. Lakas ng ulan guys. Pag ganito maulan sa probinsya, wala kang magawa, di ba, kundi manood lang ng TV. At kung syempre kadalasan sa mga probinsya, wala ding mga cable yan. Kaya kung ano yung meron, yun lagi yung mapapanood mo. Mapalad ka na kung may reception ka ng ABS-CBN. Madalas GMA. Kaya kung ano yung palabas ni GMA, yun talaga yung papanoorin mo. Maulan, di ka makalabas. Comment nyo nga guys, ano yung mga Oo. 5 channel. Mga news pa yung ibang channel. Oo. Pero yung
yung henerasyon ng batang 90s, hindi mo ipagpapalit sa bagong henerasyon ngayon. Parang batang 80s at 90s ang may pinaka memorable na childhood experience. Oh, ngayon puro gadget na eh. Mga bata hindi mo na makita sa labas na naglalaro. Uy, grabe ang ulan. Dahan-dahan lang tayo, guys. Masaya din yun eh. Naala Naalala si Papay. Naalala ko naman dati yung ano, yung every pagkatapos umuwi galing school 5 p.m. 4 p.m. simula na ng anime sa GMA. Dragon Ball, Bleach, Ghost Fighter, ang dami-dami. Tapos sa EBS, Hunter x Hunter. Tapos sa EBS, Naruto, Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Sa Tapos yung F4 na, yung Mature Garden na, yung si Sanchai. Oh, kamakailan lang namatay sa pneumonia. Nakatakot din pala yan. Kakanan na tayo dito, guys. Tayabas Bypass Road. Oo, Bypass Road. Ano lang to? 6 kilometers lang yung Puwet. 2 bars pa, matagal-tagal pa yan. Uy, grabe. Ulan na naman, guys. Lakas ng ulan, grabe oh. Sinecured na natin yung ano natin eh, yung DJI natin. Sana hindi masira yung microphone. Masarap kasi mabidyohan yung ulan eh. Pinalot ko ng plastic eh. Ha? Hindi ko alam. Pag buslot, yari, basa lahat. Buhay na buhay ang diwa ko kapag maulan eh. Filtrang ko. Diretso lang tayo, guys. Bypass Road ng Tayabas. Tabas-tabas lang tayo. Tabas-tabas lang tayo. Wala na naman ulan. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. Tapos naalala ko yung mga commercial dati nung 90s, mga 2000. Magaganda rin yung mga commercial dati. Yung Coca-Cola, ito ang beat sabay-sabay, pabilis ng pabilis. Oh, walang ulan dito, guys. Tingnan nyo. Kakaiba. Hindi ko malaman kung nagre-record ba. Nagre-record. Ulan na naman, guys. Hindi na kami nakapagbihis. Ito na talaga
riding gear. Nakanan tayo dito guys. Pasok tayo ng Tayabas Pagbilao Road. Tunayo dito yung ano yun, alternate. Wait lang siya. Stop lang tayo dito. Check ko lang yung gulong. Mm. Mm. Diretso lang to guys. Pupud. Ayun. Di ka pagod? Oh. Maliit lang tong Pagbilao Tayabas Road. Ito na ba ang sunod nito? Jen Luna na. After nito, tuloy-tuloy lang to hanggang Jen Luna. 6.3 kilometers. Nandun na tayo sa Jen Luna. Okay. Tignan nyo guys, araw na naman dito. Maaraw. Maya ulan na naman yan doon banda sa unahan. Uy, ano kaya anong daan? Lapit na tayo guys, 900 meters kakaliwa na tayo papuntang Jen Luna. Pagdating natin sa Jen Luna, lalabas na tayo ng highway. Pagdating sa highway, malapit na tayo sa papuntang Atimonan. Pagkatapos ng Atimonan, madadaanan na natin yung arko ng Bicolandia. Tapos ano na sunod? Ragay, Del Gallego, Ragay, Sipocot, mga ganyan. Yan yung mga malulubak. Tapos pahinga ng Sipocot. Sarap. Na-imagine ko na magpahinga. Kaliwa, signal left, show your intention, look to the left. Uy, dyan ba yun? Dito. Jen Luna. Oo. Yan, dito na tayo sa Jen Luna. Ito yung subdivision dito guys na nadadaanan. Dito dumadaan yung mga van eh. Yan o, 1.3 kilometers. Yung kaya may-ari ng lupa dito. Siguro pag naging kuwan na to, village talaga na marami nang nagtukod ng bahay. Maganda to kasi lawak eh. May mga pader-pader na sa mga may-ari siguro yun ng bahay. Diretso. Tapos slow down kanan. Yun. Ayos. Yan, palabas na tayo naman. Makakasabay na naman natin yung mga truck, mga
mga bus. Yan, dyan sa portion na yan. Uy. Uy. Parang ano, parang yung games nung kabataan na gamit mo ballpen, tatawid ka sa mga butas-butas, binilugan. Kaliwa tayo. Yun. Ganda ng ano dito ng panahon na. Parang nakaka-tempt maghubad ng ano. Mamaya na lang, baka umulan na naman dun. Tignan muna natin pag nakalabas tayo dito. Ganyan kalubak dito. Ito dati na talaga itong mga lubak dito, hindi pa naayos. Ayan o. Ayan. Dito tayo kakaliwa. Timingan lang natin kasi maraming sasakyan dito. Yun. Nagme-minor naman sila, kaya okay na. Patawid tayo agad. Dito na yung mahirap na daan. Ito level 2. Level 2 to dito na daan. Yung mga dinaanan natin kanina, level 1 lang yun. Yoy, yung alaala namin no, nung sumakay kami ng bus, diyan kami na stock up ng 1 oras lagpas. May sira kasi yung bus. Sa tuwing nadadaanan namin yan, naaalala namin ang nakalipas. Kaya mas lalo akong na-inspire na wag na sumakay ng bus. Ayan. So tuloy-tuloy lang tayo. Time check 10 AM na guys. Meron na lang tayong 4 hours natatakbuhin and 55 minutes. 197 kilometers na lang. So maliit na lang yan. Halos makakalahati na rin tayo. Ilan ang kalahati ng 350? 175. 175. Daming mga pulis, maninikit. Yan, so 20 kilometers na lang ang bubunuin natin. Nakakalahati na tayo ng ating ride para sa araw na to. Ang daming mga truck naka-parking. Bakit kaya? May check na. Yun. Ganda ng panahon dito guys. Uy. Wait lang. Hindi. Ganito talaga dito sa Osimula. Medyo maganda pa yung daan. Naalala ko to. Kala muntik na akong maano na parang bagong parang bagong gawa Yan na. Walang ulan na nakakaputi pa. Tanggalin na natin. Tuyo na. Yung mga nakakasabay natin kuwan na Ito parang bago to. Ito parang bagong na naman. Wala na, malinis na. Tama lang yung nandun sa kuwan, sa Zoom Earth. Yung nandun sa Zoom Earth.
Oo, 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 oo. Parang kabayo ah. Dito lang ang ano no. Doon lang sa dinaanan natin ng maulan. Sabi ko pala hindi ko ikakat pag nandito na tayo para makita ninyo. Nakadaan na ako ng mga ilang metro din na malubak. Ayan, ayan, yan yung mga ano. Pag ganito, alam mo malapit ka na sa Timona. Meron palang nag-comment na nabasa ko. Di ko lang na replyan pa yata yun. Bumili siya ng may pinagpilian siyang motor. Bumili siya ng Honda Beat dahil napanood niya yung ating mga video ng biyahe ng Manila to Samar. Shout out sa iyo sir dahil ginawa mong reference yung mga video natin na matibay at matipid sa biyahe ang Honda Beat. Yan oh. Nakikita ko na rin ng ano kahit papano yung pagkakaiba nung first time ko nag Manila to Samar at saka ngayong kahit papano pang third time na. Kasi kung may kwento ko lang sa inyo guys, nung unang nag Manila to Summer kami, bago pa lang ako noon nagkamotor. Actually itong Honda Beat, ito yung pinaka first na motor ko na sarili ko talaga. Kasi nanghihiram lang naman ako dati. Tapos sa probinsya pa ako nagda-drive noon. So dito sa Metro Manila hindi ako nakakapag-drive pa. Kaya nung nabili ko to si Joe, mga ilang buwan pa lang o isang taon pa lang yata akong nagmomotor. Pero yung pagmomotor na yun, hindi yun yung motor na araw-araw nandun ka sa kalsada, kasi ginagamit ko lang yun kapag bibili ng ulam. Kaya yung practice at training, hindi talaga ano. Ang ginawa ko noon, habang nasa isip ko habang nanonood ng Manila to Summer Ride, nanood ako ng medyo malalapit lang, biyaheng Tanay. Ayan. So sinubukan ko nagbiyaheng Tanay, tapos nanood din ako ng mga Dinggalan. Sinubukan din namin, nagdinggalan kami. Tapos medyo madalas kaming nagbubulakan, pumupunta sa kila mama. Yun, kaya mga after nun, mga ilang ride, yung odo ko yata nun yung odo nun ng motor ko hindi pa nag 1,000. Yung unang aray, grabe. Yung unang-una, ngayon 11,500 na. Yung unang-una kong Manila to Samar, nag 1,000 lang yung odo ko nung paggasolina na tayo dito. Ay hindi, mag-Atimona pa naman, malayo pa yung Gumaka. Nag 1,000 ano lang yung odo ko nung umuwi kami ng Samar. Nag 1,000, doon pa lang nag 1,000 na reach niya talaga. 5 tama hindi pa nag 5,000 yung odo ko nung nag Manila to Samar kami. Nung nasa Samar na lang ako, tsaka pa lang yun nag 5,000. Kaya konting ano pa lang talaga, riding experience. Kaya
kalakhan ng kilometro na tinakbo nito nakuha ko sa Manila to Samar na ride. Kaya masasabi ko talagang walang experience, no, pero kaya nyo yun kahit papaano. Meron na rin. Dati hirap akong umiwas sa lubak. Ngayon din naman hirap pa rin naman, lalo na yung mga mabubulaga ka, pero malaki na rin ang pinagkaiba. Kaya yung mga nagpaplano na magmotor papunta dito sa Samar, doble ingat lang, pero kaya nyo naman yun. Subukan nyo kasi wala namang mawawala kung subukan. Pag hindi kaya, di balik, uwi. O kaya kung kailangan 3 araw kunin, gabi-gabi matulog kayo, gawin nyo. yung iba nga, bilib ako doon sa Leyte pang inuwian. Merong nag-message sa akin nung nakaraan. Nagtanong siya ng biyahe papuntang Bohol. Doon dumaan sa Leyte papuntang Cebu, tapos Cebu papuntang Bohol na. Yun yata yung ginawa niya. Pagkadating niya ng Bohol, nag-message, sabi niya nakarating na daw siya. Kinumusta ko kung kumusta ang biyahe. Hindi naman na nag-reply. Okay lang naman yun. Nakarating naman siya ng safe. Ayan. Kaya nyo rin guys mag Manila to Samar. Ayan o. Sabi nung napanood kong vlogger, pag nakita mo daw na may puti-puti na yung kalsada na lubak, malapit na daw tayo sa Atimonan. Ano yung puti-puti? Mamaya ituro ko sa'yo pag nadaanan natin ulit. Kabisado na niya dun sa dumaan. Alam na niya kung saan siya dadaan. Ayan. Matagal na yung dumadaan doon. Kabisado na niya. Ganda na ng panahon, sus, oh. Oh. Uy, grabe. Shoot siya. Umiling-iling si Kuya. Ayan o, yung naka-gray. Ayan o, nakita mo yan yung mga puti-puti na bato. Pag yan, nakikita mo na yan, malapit ka na sa atin muna. Huwag kayong kakanan dyan guys kapag malapit na kayo sa Atimonan, kasi 1 oras plus additional 1 hour dyan. Pero hindi ko pa nasubukan din dyan dumaan. Oh, inayos na nila yung daan guys, oh. Compared last time, maganda-ganda na rin yung daan. Ito, masasabi ko sa inyo na bagong gawa to. Dati sobrang talaga dito, sobrang halos ganyan lahat, oh. Yan, oh, nakikita nyo yan, yung mga ganyan. Halos ganyan lahat dati. Ayan, oh. Zigzag road na tayo. Yung siya din dumaan, oh. Hindi pa ako nakadaan dun, eh. Gusto mo ba dun dumaan? Subukan natin. Ay, malayo pala dun. Dito na tayo sa Atimonan, QPL, Quezon Province. Ay, ano ba yun? Ha, wala.
Maambon. Uruy. Ngayon lang dito sa loob ng Atimonan talaga, guys. Itong bitukang manok. Malubak din. Bawal lumusot. Parang parang bagong asfalto to ah. Bagong asfalto. Pasensya na po, hindi kami makakuha ng barya. Walang barya. Sa susunod na lang na pagbalik namin. Skibidi. Gas full, 40 kilometers per hour. Sarap ng lamig dito, guys. Naka-green. Oh, naka-green. Diretso daw. Sorry, walang barya. Parang inayos nila to, no? Diretso. Uy, grabe yung lalim. Grabe naman kalalim na yun. Pag nagkamali ka, wala na, finish ka na. Yung butas doon. Oh. Baba pa tayo? Wag na. Maoy lang daan. Delikado. Madulas yan. Daan lang tayo dito, guys, sa bitukang manok dahil nakita naman na natin to eh. Sapat na yon. Sahig, kalsada. Check brake. Ah. Di ba malapit na tayo sa kuan? Sa yung, di ba, pakaliwa papuntang Daet. Pakanan papuntang Sipokot. Uy, ito na. Bilis lang eh, no? Wala pa man. Kakalabas lang natin, guys, ng Atimonan. Bitukang manok. Straight ahead. Hanap na tayo ng gasoline station. Baka magtulak tayo. Officially, kalahati na lang kasi 175 kilometers na lang ang kailangan nating takbuhin. So from 4 AM naalis namin 11 AM na ngayon. Yun, guys, kaka-full tank lang natin. Second gas up natin yun. Bali 203. 204 ang binayaran natin. Full tank. Mga 3 point something liters din yun.
Grabe yung lubak, level 2. Yan yung level 2. Mamaya doon sa Ragay, Sipocot, Del Gallego, doon ang level 3. Pag hindi ka nag-bypass, ito yung mga mga kasabayan. Walang makita. Lakas ng hangin guys, oh. Gumaka. Malapit na tayo sa bypass, 4.3 kilometers. Puno kami kanina guys dyan sa may Gumaka, Quezon, sa tapat ng dagat. May kainan dyan. Kumain muna kami ng lunch bago pumasok ng Gumaka bypass, kasi wala nang makakainan mamaya sa Gumaka bypass. Magkano nagastos natin? 270 kaming dalawa lunch. Medyo mahal ngayon yung ano natin, yung start ng rides natin, tignan natin kung makaya ba na lahat na 3,000 pa rin ba. Meron pa tayong 153 kilometers na bibiyahin. So mga ano pa to, 4 hours pa, 4 hours or 5 hours, ganyan. Ngayon kakanan tayo dyan sa may Gumaka bypass. 250 kilometers na, meters na lang. Kanan tayo dyan. Matarik lang to pero pwede na. Nakadaan na ako dito isang beses. No truck, ayan o, no truck. Hindi kaya ng truck dito kaya wala kang kasabay. Pag dyan ka dumaan, sobrang dami ng truck ng kasabay mo. Hindi na. Shipper ko lang yung shipper ko lang para hindi humangin. Ganda ng araw dito, tapos maya maya uulanan na naman kami. Let's go.